Papakita ko sa inyo. Saan yan? Yan. Ito yung basihan ng sinasabi nila, guys. SC asks Palace and legislators to submit the 2025 budget bills. Ayan. Ito raw ang papatunay. Ito raw ang magpapatunay, mga kotsero, na totoong may katiwalian sa Marcos administration pagdating sa paggastos ng pera ng bayan. Ayan. Basahin natin yung balita. The Supreme Court has ordered the House of Representatives, the Senate, and Malacanang to submit the original copies of the 2025 General Appropriations Bill and the 2025 General Appropriations Enrolled Bill ahead of the preliminary conference for a petition alleging irregularities in the national budget. Ayan, mga kotsero. Ito daw, dahil daw sa desisyon na to, mga kotsero, nabisto na raw ng Korte Suprema na may katiwalian sa Marcos administration. Alam nyo, kayo mga DDS kayo, ang dali nyo mauto eh. Basta sinabi lang ng kung sinong DDS influencer, okay na yon. Hindi ho. Hindi ho. This is the normal course of business. Ibig sabihin, ganito lang ho yan, kasimple, para maintindihan ng mga DDMs kasi medyo mababa ang kanilang intellectual capacity, tulad ni Dada. Mababa ang kanyang kapasidad para makaintindi. Tagalugin natin. Ito ho ay palaging ginagawa ng Korte Suprema. Actually, kahit sa korte. Bakit? Kasi humihingi sila ng ebidensya. Yun ho yun. Parte ho yun ng pagkalap ng ebidensya at pag-aaralan nila yung ebidensya base sa aligasyon na idinulog o dinala sa korte. Normal ho yan. Pangalawa, hindi pa ho yan desisyon. Yan ho ay utos. Inuutusan ang Kamara, inuutusan ang Ehekutibo, magbigay kayo ng dokumento sa amin. Hindi ho yan desisyon. Antayin nyo yung desisyon, baka kayo mag-iyakan. In fact, saan ba nakasabit ito? At meron pang bagong intriga. Meron pang bagong intriga si Wick Rodriguez. Kailan si Wick? Si Wick Rodriguez. May bago siyang intriga, guys eh. May bago siyang intriga. Promise, panoorin natin to. May bago niya intriga. Marami pong mga kaganapan na, again, ang ating pong take dito, ang layunin talaga ay malihis dito sa napakalaking anomalya, bolilyaso at kontrobersiya. Dulot nga nung tinatawag nating hindi po pirmado, hindi po napuno, puno ng blanco, 28 items na blanco. Diyan sa Bicameral Conference Committee, final, ratified, approved, signed, and filed report. Nakakatawa yung pagkakasabi niya, puno ng blanco, tapos 28 lines lang pala. Mga kotsero, napakarami ng dalawang volume nga yan yung buong General Appropriations Bill. 2 volume nga yan. Tapos sasabihin mo, na punong-puno ng blanco, tapos sabihin mo, 28 lang. Naglolo ko talaga to eh. Ito, siraulo talaga to si Wick Rodriguez eh. Ulit-ulitin po natin, hindi po tayo lalayo sa usaping ito. Kahit ano pong diversion or deflection ang gagawin ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Marami yung nagpatid na mensahe kanina na meron na naman daw pong rekomendang kaso laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Ito'y kasong kriminal. At pilit nilang ang pinag-uusapan ay Duterte pa rin. Kung hindi man si Pangulong Duterte, ay si Vice President Inday Sara Duterte. Sino ba ang Pangulo? Tila si Pangulong Duterte pa rin. At yan nga pong ginagawa nila, pilit na linalayo. Ha? Ano ba sasabi mo? Sino ba ang Pangulo? Tila si Pangulo, si Duterte pa din? Engot ka ba? Ingot ka ba? Ito yung nakakatawa sa mga ito yung nakakatawa sa mga DDMs. Actually, nakita ko nga rin itong argumento na to sa iba. Ang sabi nila, netong, di ba, nag-file ng nag-counter suit to si Sara Duterte sa impeachment, di ba? Sabi niya,
Sabi natin, duwag kasi akala natin matapang niyang haharapin yung impeachment, etc. etc. Tapos biglang pinapapigilan sa Korte Suprema. Ang sagot nito mga DDMs, natural. Alam nga namang magpapasuntok lang siya sa kalaban. Siyempre lalabanan din niya. Mhm. So lalabanan din niya yung impeachment. Kasi ganyan si Sara, matapang na. So ibig sabihin, dahil daw nag-file ng petition para i-cancel para i-declare void yung articles of impeachment kay Sara Duterte, yun daw ay paglaban ng Sara Duterte. Okay, sige, walang problema. Sabihin natin naniniwala tayo doon. O sige, walang problema. Kapag ang administrasyon naman ang nag-file ng kaso kay Sara Duterte, anong tawag? Distraction? Distraction? Talaga? Paano kung sabihin ko sa inyo na ito rin ang paraan ng administrasyon para labanan ang kahayupang ginawa ni Sara Duterte, lalo na nung nagbanta siya sa buhay ng Pangulo, ng First Lady at ng House Speaker? Hindi ba senyales din ng katapangan niyo? Kaya ba sasabihin ng mga DDMs, hindi yan senyales sa katapangan, bla 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 bla. Hinaharas sila si Sara Duterte. Ayun, ganun kasi kayo katanga. Ganun kayo katanga. See, hindi ako tumawa. Seryoso ko dun. No joke. No joke. Nagpapaniwala kayo sa mukha nito? Nagpapaniwala kayo dyan? Ginagamit lang yung titulo ng attorney para lang makakuha ng konting kredibilidad, pero puro basura ang lumalabas sa bibig. Tuloy natin. Ito ang usapin dito sa napaka-anomalya, criminal, unconstitutional, immoral, illegal, invalid 2025 budget. At kagaya po ng ating titulo ngayong hapon, yung enrolled bill na amin pong na-discovering panibago ay wala pong pirma ng Speaker of the House, ng Senate President, ng Secretary General ng House of Representatives at pati ang Sekretaryo ng Senado. Walang pirma, blanco. Mahalaga pong pinag-uusapan natin ito sapagkat kung matatandaan po ninyo, humiling po tayo last week sa Korte Suprema na mag-issue ng tinatawag nating subpoena duces tecum. Ibig sabihin po noon, nagre-request tayo sa kataas-taasang hukuman na subpinahan na at utusan ang mababang kapulungan na ilabas yung kopya. Dalawa po yun. Ilabas yung kopya ng General Appropriations Bill sa bayan ng Pilipino. Iahambing natin doon sa ratified, filed, approved, at signed final bicameral conference committee report. Na nakita naman natin ay natataka na na-receive ng House of Representatives Bills and Index Service noong December 11, nakaraang taon po yan, December 11, 2024, around 4 o'clock in the afternoon. Okay. So yung binabasa ni Vic Rodriguez, ngayon binabasa niya ngayon dyan. The BICAM report, most probably, ay may date, December 11, 2024, 4 p.m. Ito rin kaya yun. Sana pareho kami ng tinitignan, ano? Ito rin kaya yun? Pareho kaya kami ng tinitignan? The BICAM report. Sige. Ayan December 11, 2024, 4:08 p.m. By Relly. Sino mo si Relly? House of Representatives, Bills and Index Service. So, pareho kami ng sinabi. Hindi ba? Okay. Ngayon, ang sabi niya, ito raw BICAM report na to, ayan, conference committee report. Ayan. Conference committee report. Okay. Ang sabi niya, mga kutsero, punong-puno daw ito ng blanco. Natin. General Appropriations Bill, agency. Papakita ko na sa inyo, mga kutsero, kasi para wala nang question mark. Nasaan ang blanco, guys? Nasaan ang blanco? Sabihin lang, ayan, blanco. Angat, tanga, ayan, patuloy yan sa ilalim. Ayan, papatuloy sa ilalim. Ayan, blanco. Nasaan ang blanco, guys? Bagalan natin para makita niyo talaga. Nasaan ang blanco? Sige nga. 10 pages lang naman to, guys. Nasaan ang blanco?
Hmm. Oh, saan? Wala, di ba? Sinungaling ka kasi, Vic Rodriguez. Napakasinungaling mo. Ulitin ko, yung sinabi po ni Pangulong Duterte noong una Pinakita niya yung ano. Ayan, ayan. yung nakita. Sa archive section po yan, archive section. Pakikita Sige. natin. Sige. Ayan. Kita mo. Hmm. Hmm. Pero yung pinakita niya, walang pirma. Saan niya kinuha? Sa archive section ng Kamara de Representante. Mga kutsero, ako nga nakita ko yung signed copy sa DBM. Di ba? Sa DBM, guys. Ayun yung signed copy sa DBM. Walang yamo, Vic Rodriguez. Walang yamo talaga. Ibang level mo. Ibang level ang tigas ng mukha mo, Vic Rodriguez. Ibang level talaga. Tapos gusto mo maging senador? Sinungaling ka talaga, Vic. Ayan, no? Kitang-kita. Ano ba? Papakita ko ulit. Pinakita niya, ni Vic Rodriguez, walang pirma. Ano nga sasabihin mo dyan? Ano nga yung nilulusot mo dyan, Vic Rodriguez? Attorney. Lang yan. Gusto ko pa naman maging abogado. Tapos ang mga ibang abogado ng school. Paano ko na-inspire maging abogado? Kung ganyang klase ang tao. Ganyang klase yung mga nagpapasikat na abogado, mga katulad nito ni Vic Rodriguez. Ang tinignan nila yung sagaa. O di sinadya nilang maghanap ng hindi pirmado. Kasi, yung pirmado, mga kutsero, nandoon sa DBM, Department of Budget and Management. Buti nga, inintay natin eh. Sinungaling nyo. Tapos gusto mo manalong senador? Ang kapal naman ng fez mo. Sinungaling. Sinungaling. Ikaw, ano ang motor ni Vic, mas sinungaling ka pa sa sinungaling. Ikaw ang idolo ng mga sinungaling. Talo si Satanas sa'yo pagdating sa kasinungalingan. Ang galing mo. Diba si Satanas, sabi ng Bible, King of Lies. Kapag si Satanas nagsasalita, mga kodyero, at nagsisinungaling siya, nagsasalita daw siya according to his mother tongue. Sabi ko ng Biblia yan kay Satanas. Ito, baka anak to ni Satanas kasi pareho silang dila. Lahat ng lumalabas sa bibig, puro kasinungaling. Dapat imbitahan to si Vic Rodriguez sa Tricom So, kung si Satanas, ang father of lies, ano si Vic Rodriguez? Son?